Isang magandang araw kay Ma'am Sal DU19. So ma'am, ito po ma'am yung ating pa-freebies po ma'am. Ayan. At meron po akong ididikit dito na papel. Kung sakaling gusto nyo po kami i-contact para i-tutor at ma-guide kayo dito sa ating sewing machine. So please paki-contact po ma'am yung ilalagay namin dito na social media account. Okay? So, ito na po ma'am, umpisan po natin ma'am. Ito po yung mga pa-previous natin ma'am. Ayan po siya. Okay. So, ayan po siya ma'am. Marami po yan. Okay. Then, yung ano natin ma'am, transformer natin, ito po siya ma'am. At ito ay sasaksak natin ma'am sa regular outlet natin. At ito naman po yung foot control natin ma'am. Ayan. So, bagong-bago yung foot control natin ma'am. At tanggalin ko lang yung plastic niya ma'am. Ayan, para matesting nyo po siya at makita nyo po na maganda po yung sewing machine natin ma'am. Okay. Then itong foot pedal natin isasaksak natin dito ma'am sa ating outlet. Okay. Ito po ma'am yung saksakan dito ma'am para sa ating foot control. Ayan po siya. Okay. Then ito naman pong transformer natin at saka itong wire sa makina natin dito po siya ma'am. Ayan. Okay, so ayan po siya ma'am. Ayan. Then, isasaksak natin yung transformer natin sa regular outlet natin po ma'am para magamit natin siya. Okay? So, tingnan nyo po siya ma'am. Ito po ma'am yung foot control natin ma'am. Tapos, lalapag natin sa sahig. Okay? Then, tayo po ay maglalagay ng sinulid po ma'am. Dito po tayo maglalagay sa ilalim ma'am. Ito po siya ma'am. Ayan. Ito po yung ating bobbing. May mga pa-previous din po ito ma'am. Okay. Ito tatanggalin ko muna tong sinulid natin. Ayan ha. Tatanggalin natin yan para makapaglagay po tayo ng sinulid sa itaas mamaya. So ito po siya ma'am. Ayan. Panoorin nyo lang po ito ma'am. Ilalagay ko po dito yun ma'am. Sal at sasabit ko dito. May maliit na hiwa po doon at isasabit natin yung bobbing natin papunta sa kaliwa. At ito namang sinulid natin sa itaas. Ito po siya ma'am. Ayan. Okay. Ayan po, may lagayan po tayo dyan. Sasabit natin ito at ilalagay natin yung lock po ng ating thread. Tapos ganyan natin siya. Then may butas po dito na maliit po ma'am. Ayan. Ayan po siya ma'am. Ipapasok natin. Okay. Tapos hihilay natin yan. So meron po tayong sabitan dito na isa. Ayan. Tapos dito po siya ma'am. Pabaliktad po siya ma'am. Ayan. Okay. May tunog po siya ma'am. Huwag po natin siya i-direkta ma'am ng diretso po dito ma'am. Ayan. Ang gagawin nyo po, susundan nyo lang po itong trading system na nasa video. At kung hindi nyo po masundan, paki-message po kami sa Mato Sewing Machine Vlog. FB page namin yon para masindan namin kayo ng video tutorial. Ayan po siya ma'am. Isa, pabaliktad po siya at tutunog po siya ma'am. Ayan, may lagitik po siya ma'am. Then paangat naman po siya, sabit dito at saka doon naman po ma'am. Yung pressure foot natin palagi po siyang nakataas po ma'am. Ayan. Okay, palagi nakataas yung pressure foot natin para mas madaling hilain yung sinulid natin ma'am. Ayan po siya. At dito naman po ma'am. At butas na po ng karayom. Pagsusok ng butas ng karayom po ma'am, diretso papunta po sa likod ma'am. Ayun po yung butas. Tusok natin, papunta na po dun sa likod. Ganun po siya ma'am. Ayan po ma'am, ipapasok ko na po siya sa butas ng karayom. Ganyan lang po siya. Ayan. Ayun, okay. So pag naipasok natin yan sa butas ng karayom, yung handwheel natin, ikutin natin siya ng mano-mano. Ito po siya ma'am. Ayan. Ayan, okay. Mano-mano ang pag-ikot natin dito para bumaon po yung ano natin, sinulid natin at yung karayom natin. Tapos pag naikot natin ganyan, makikita nyo po, magsasama po yung dalawang sinulid natin. So ito po siya ma'am. Ayan. Okay. Then, kanin natin siya. Tapos ipasok natin sa likod. Ayan. So kukuha na po tayo ng tela. Mga maong, kahit anong klaseng tela, pwede niyo po tahin dito ma'am kasi heavy duty na po ito ma'am. Ayan. So, straight line po tayo, nandito po tayo. Yung distance, nandito po sa gilid po ma'am. Ayan yung distance, kung malalayo, number 4. Ayan. Ganda ng takbo niya po ma'am. Tapos, kung gusto niyo pong masinsin po ma'am, so,
ilalagay nyo lang po ito sa maliit na numero po ma'am. So ayan, napakaganda po ng tahi niya ma'am. At wala po siyang buhol. Ang siya po ay nag-cause ng buhol-buhol, isabit nyo po ito ulit dito yung sinulit natin. Pababa, paakyat, pa gano'n naman po ma'am. Okay? So ganyan lang po siya kadaling gamitin ma'am. Masinsin po yan ma'am. Ayan. Tapos kung kayo naman po ay gagawa ng zigzagger, so wag niyo po ito kalimutan, ilipat kung gaano kalaki yung sigsag na gusto nyo. Ayan. Kung pinakamalaki naman po, ilagay nyo ito sa number 5. At kung masinsin naman po, isagad nyo ito sa number 1. Ayan. Para makabuko kayo ng mga iba't ibang klaseng zigzag na ipapagawa nyo sa ating sewing machine. At mayroon din po yung button holder ma'am. Yung button holder naman po niya ma'am, susundan nyo po yung kulay red na nandito sa bandang kanan. Ayan, so lock, ayan po siya ma'am. Okay, may red din red din po yung gagawin natin. Okay, so ayan po siya ma'am. Then punta natin sa number 4. Ayan. Okay, so napaka-perfect. Punta naman po tayo sa lock. Alin po yung lock? Ayan, yan po yung tinatawag na lock. Then punta naman po tayo sa number 2. Ayan. So maglalak naman po tayo ulit. Ayan. So tapos na po yung button holder natin ma'am sa DU19. So ito na po siya ma'am. At mayroon na po tayong panghiwa dito at pangkastas na may takip na kulay red. Ayan. Diyan sa ating dito sa ating mga accessories. Ito po siya ma'am, yung pambutas at pangkastas. So kompleto na po yan ma'am. DU19 Ma'am Sal. Salamat and God bless po ma'am.